Ama naming Yahuwa sa langit, aming Aba, nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito, Ama, sa pagsisimula ng Sabat, marapat lamang na Ikaw ay aming purihin, sambahin at luwalhatiin ang iyong banal na pangalang Yahuwa. Ikaw ang aming Diyos, ang may likha ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang may-ari ng aming buhay. Ikaw ang aming Panginoon na pinagtitiwalaan namin ng lahat ng aming kabalisahan. Ikaw ang aming Ama na sa araw-araw ay nag-iingat sa amin. Patuloy ang iyong pagmamalasakit sapagkat ikaw ay napakabuting Diyos at Ama ng iyong mga anak. Tanggapin mo po, Ama, ang aming mga pagpupuri, ang aming mga pagpapasalamat. Sa ganang amin, mamamalagi kaming mga abang-alipin mo lamang. Subalit narito pa kami sa mundong ito. Alalayan mo po kami, Ama. Samahan mo po kami sa bawat hakbang namin. Ikaw po, Ama, ang umalalay. Narinig mo ang aming mga dalangin. Kanina pa lamang sa aming pagkakaupo, tumawag kami sa iyo. Nagsumbong kami sa iyo. Iba't iba ang aming mga suliranin sa buhay. Wala kaming ibang tanging pinagtitiwalaan, Ama. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang siyang makatutulog sa amin. Ikaw lamang, Ama, ang solusyon sa lahat ng aming mga suliranin. Kaya naman, samahan mo kaming palagi, Ama. Huwag mo kaming bibitiwan kapag dumarating sa amin ang mga panahon ng kaligaligan na tila baga nabibigatan ang bawat isa sa amin. Ama, agad mo pong iuunat ang iyong makapangyarihang kamay. Abutin mo po kami, Ama. Huwag kaming maligaw. Huwag kaming maagaw ng sanlibutan. Panginoon naming Yahushua HaMashiach, ikaw ang aming hari, ang aming tagapagligtas, tagapamagitan namin sa ating Ama. Ikaw ang nagbuwis ng iyong buhay upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. Salamat po ng maraming marami, Panginoon. Napakalaki ng aming mga pagkukulang. Hindi kami karapat-dapat na matubo sa aming mga kasalanan. Subalit dahil sa ikaw ay Panginoon ng pag-ibig at awa, namamalagi pa rin sa amin ang iyong pag-iingat. Kahabagan mo kami, patuloy mo kaming ipamagitan sa ating Ama upang ang lahat po ng aming mga hinaing, ang lahat ng aming mga dalangin, naway dinggin ng ating Diyos at ipagkaloob na sa ganun makapagpatuloy kami hanggang sa matapos po namin ang aming mga takbuhin. Ama naming Yahuwa, muli po kaming lumalapit sa iyo. Mag-aaral kami ng iyong mga salita. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Isugo mo po ang iyong banal na espiritu. Pagkalooban kami ng karunungan at pangunawa upang ang lahat ng aming mapag-aaralan, ito ay aming maisabuhay, matuto kaming lubos sa mga naging karanasan ng iyong mga naunang lingkod. Makibasbasan mong bawat isa sa amin ang aming mga pinagkakakitaan. Basbasan mong
Handog ng iyong mga abang lingkod. Patuloy nawa kaming makasumpong ng mga biyayang nagmumula sa iyo upang magamit naman namin sa mga pangangailangan ng iyong banal na assembly. Lubos po, Ama, ang aming pag-asa. Dinirinig mo ang aming mga dalangin. Ang lahat ay amin pong hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Papurihan natin ang Ama, magsumigla sa pagsamba, tayo lumawin na may galak, palangin natin siya. O sa alang na ininungkot, araw ng kapahingahan, alay ating natatanggap, siyang lakas ng kaluman. Tayo'y sumamba kay Yahuwa, magkapatan at tumibay, langing alay kakamtin ang kanyang mga anak. Shabbat Shalom po, mga mahal naming kapatid. Saan mang dako ng mundo kayo naroon, mga kapatid, binabati po namin kayo ng isang maligaya, masagana, mabiyayang araw ng Sabat. Ang paksa po ng ating pag-uusapan ngayon, ng ating pagsamba ay ang pananampalataya ni Noe. Bukod po kay Abraham, isa rin si Noe na nagpamalas ng dakila at matibay na pananampalataya sa ating amang Yahuwah. Alam natin ang kasaysayan ni Noe sa kabila ng paulit-ulit na pangungutya na ginawa sa kanya ng kanyang mga kababayan nung kanyang panahon. Ay gumawa pa rin siya ng daong bilang pagsunod sa iniyata sa kanya ng ating amang Yahuwah. Kailan po ito nangyari? Nang ilahad ni Yahuwah ang kanyang planong linisin ang sangkalupaan sa pamamagitan ng bahang gunaw. Hindi po nag-atubili si Noe. Agad siyang sumunod, gumawa ng daong kahit pa siya ay naliligiran ng mga taong tila yata inabandona na o kinalimutan na ang katwiran. Ang pananampalataya po ni Noe ay hindi lamang humangga sa paggawa ng daong. Higit pa po doon sapagkat siya ay naging kasangkapan ni Yahuwah sa pangako nito tungo sa pagbabagong tatag para sa bagong saling lahi sa hinaharap o bagong henerasyon. Kaya kung pag-uusapan po ay pananampalataya, ano ang kahulugan ng pananampalataya ayon sa pagtuturo ng mga banal na kasulatan, mga kapatid? Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Hebreo 11:1-3. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, sapagkat sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginagawa sa mga bagay na nakikita. Ano po ang kahulugan ng pananampalataya?
Ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ito po ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, paniwala at tiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Subalit ang kahulugan po ng pananampalataya ay hindi lamang isang payak na paniwala o belief, kundi higit pa doon. Ito po ay isang malalim na pagtitiwala sa dakilang lumikha, sa kanyang salita, sa kanyang karakter at sa kanyang mga pangako. Ano po ba ang sandigan ng ating pananampalataya, mga kapatid? Wala pong iba kundi ang mga salita ng Diyos. Bakit tayo naniniwala o nagtitiwala sa salita ni Yahuwah? Gayong hindi naman natin nakita. Dahil po sa karakter ni Yahuwah. Ganun din sa karakter ng ating Panginoong Yahusha. Ano po ba ang isa sa mga karakter ni Yahuwah? Sabi po sa Hebreo 23, 23, manangan tayong matibay sa pag-asang ipinahahayag natin na walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay matapat. Ano po ang isa sa karakter ni Yahuwah? Yung po ang pagiging matapat. Ang katapatan ni Yahuwah ay nakaukit na sa lahat ng kanyang mga gawa at pangako. Dahil sa katapatan ni Yahuwah at ni Yahusha, ang kanilang salita ay hindi mapag-aalinlanganan. Ano pa po ang isang dahilan kung bakit tayo nagtitiwala sa salita ni Yahuwah at ni Yahusha? Ang mga kautusan ni Yahuwah at ni Yahusha ay kasang-ayon sa kanilang likas na hindi nagbabago. Sabi nga po sa aklat ng Isaias, sapagkat akong si Yahuwah ay hindi nababago, kaya't kayo mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nangauubos. Ano naman po ang talatang nagpapatotoo na si Yahusha ay hindi rin nababago? Ang sabi sa banal na kasulatan, si Yahusha Kristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Iyan po ang kanilang likas, hindi nababago. Dahil sa ang kanilang likas ay hindi nagbabago, kaya't ang katiyakan ng kautusan ni Yahuwah at ni Yahusha ay hindi lang maaasahan, kundi ito ay may kabuluhan. Ano pa po ang isang dahilan kung bakit ang mga salita ng Diyos ang sandigan ng ating pananampalataya? Ang mga pangako po ni Yahuwah sa pamamagitan ni Yahusha ay tiyak natin na magkakaroon ng katuparan kahit hindi pa natin ito nakikita. Sabi nga sa aklat pa rin ng Isaiah, from the beginning I revealed the end. From long ago I told you things that had not yet happened, saying my plan will stand and I'll do everything I intended to do. Ang sabi po ng ating Amang Yahuwah, sa simula pa lang, sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap at nakikita po natin yan ngayon. Hindi po ba? Sinalita ng ating Amang Yahuwah kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kailan nyo po ito sinalita? Doon pa lamang sa pasimula. Kaya nga nakikita natin nung binanggit yung mga balita ng digmaan, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng mga lindol. Napakaraming mga bagay ang sinalita noon pa
na ang katuparan ay sa hinaharap. Ang iba ay nakita na natin ngayon. Ganito po ang uri ng salita ng ating Amang Yahuwah na salalayan ng ating pananampalataya. Hindi maaring hindi magkaroon ng katuparan kapag kasinalita ng ating Ama. Bakit po napakahalaga sa atin na magkaroon ng pananampalataya, mga kapatid? Sa aklat pa rin po ng Hebreo 11, talata 6, hindi makakapagbigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Bakit napakahalaga sa atin na magkaroon ng pananampalataya? Sapagkat kung wala pong pananampalataya, hindi tayo makalulugod sa Diyos. Kahit yata ilang ulit tayong lumapit sa ating Ama, kung walang pananampalataya, hindi siya malulugod. Kaya nga sinabi rin na sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos. Sa buhay man natin, mga kapatid, paano tayong lalapit sa Diyos? Hindi naman tayo naniniwalang may Diyos. Kaya nga sa buhay man natin, para bang isang halimbawa, iinumin mo ba yung gamot na hindi ka naman naniniwala na iyon ay magpapagaling sa iyo? Hindi po ba? Hindi. Hindi natin yun iinumin. Dahil hindi ka naman naniniwalang makakapagpagaling. Kahit nga makakapagpagaling yun, kung ayaw mong maniwala, hindi ka gagaling. Ano po ang inaasahan ni Yahuwah sa mga sumasampalataya sa Kanya? Hanapin siya ng buong sikap. Ano po ang naghihintay sa mga matyagang humahanap kay Yahuwah, mga kapatid? Mayroon pong gantimpalang naghihintay. Nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya ng buong sikap. Sino po ang isang halimbawa ng may pananampalatayang matibay? Sa aklat pa rin po ng Hebreo 11, talata 7. Sa pananampalataya, si Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katwirang ayon sa pananampalataya. Sino po ang isang halimbawa ng may pananampalatayang matibay? Si Noe po. Paano ipinakita ni Noe ang kanyang pananampalataya? Tumalima siya sa utos na gumawa ng daong nang si Yahuwah ay magbabala. Sumunod si Noe kahit hindi pa niya nakikita. Ano po ang hindi pa nakikita ni Noe? Pero sumunod siya. Hindi pa niya nakikita yung hindi pa yung bahang gunaw, kundi yung siguro yung talagang nagngangalit na panahon. Yung bahang mataas talaga, hindi pa niya nakikita yun, pero sumunod si Noe, mga kapatid. Ano pa ang hindi pa niya nakikita? Yung daong. Sila ay nakatira sa disyerto. Ang kanyang hanap buhay, ang kanyang gawain ay isa siyang nagsasaka. Hindi pa siya nakakakita ng daong. Pero gumawa pa rin siya. Sumunod siya. Ang estimate po ng mga Bible scholars ay ginawa ang daong sa loob ng mga 100 hanggang 120 taon.
Ang unang banggit sa pangalan ni Noe sa Genesis ay siya ay may 500 taong gulang. Nang pumasok siya sa daong, siya ay 600 taong gulang. Genesis 7:6 po yan. Dahil sa kanyang pagsampalataya sa ibinabala ni Yahuwah, pinaghandaan ni Noe ang isang bagay na mangyayari na hindi pa nangyayari kailanman. Nagdalawang isip ba siya o nagduda man lang? Hindi po. Ano ang salalayan ng pananampalataya ni Noe, mga kapatid? Si Noe ay may banal na takot at dakilang paggalang sa ating Panginoong Diyos. Paano nabuhay si Noe na taglay ang pananampalataya at banal na takot kay Yahuwah? Tunghayan po natin muli ang Genesis 6, pangatalata ay 5-9. Nakita ni Yahuwah na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot si Yahuwah na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Kaya't sinabi ni Yahuwah, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa himpapawid. Sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ni Yahuwah. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Paano po nabuhay si Noe taglay ang pananampalataya at banal na takot sa ating Amang Yahuwah? Kasi namuhay si Noe sa panahong ang tao sa lupa ay napakasama. Bawat hakaan niya ng kanilang pag-iisip ay palaging masama. Kaya nga nalungkot si Yahuwah, ipinasya niyang lipulin ng tao. Pero si Noe ay nakita ni Yahuwah na matuwid at walang kapintasan. Hindi siya nahawahan ng kasamaang nakapaligid sa kanya. Iyan ay dahil sa banal na takot ni Noe at lubos na paggalang sa ating Amang Yahuwah. Ano pa ang nakita ni Yahuwah sa kanya? Lumakad siya na kasama ang Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin na lumakad siyang kasama ang Diyos? Kapagkat hindi po literal yon na lumakad siya na kasama ang Diyos. Sa lahat marahil ng kanyang mga gawa ay lagi niyang isinasangguni kay Yahuwah. Hindi tulad ng karamihan sa mga naging hari sa Israel noon, tulad ni Haring Asa, hindi isinangguni kay Yahuwah ang kanyang sakit. Sa iba siya sumangguni. Ano nangyari sa kanya? Napahamak. Ano pa po ang isang kahulugan ng lumakad siya na kasama ang Diyos? Ibinuhay niya ang mga aral ng Diyos, kung kaya't nabuo sa kanya ang banal na takot at dakilang paggalang. Dito rin nabuo ang kaugnayan ni Noe kay Yahuwah. Ang pananampalatayang yumayabong ay nagsisimula sa isang magandang relasyon o kaugnayan natin kay Yahuwah. Isang bagay na dapat nating pagsikapang magawa. Hilingin natin sa ating Ama na pagkalooban tayo ng matibay na pananampalataya. Ano po ang isang ginawa ni Noe na kahayagan ng kanyang pananampalataya? Sa ikalawang Pedro po 2, talata ay 5. At kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran.
kasama ng 7 iba pa noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. Ano po ang isang ginawa ni Noe na kahayagan ng kanyang pananampalataya? Yun po ang gawang pangangaral ng katwiran. Preacher of righteousness. Habang ginagawa niya ang daong, ay ipinangangaral din naman niya ang mga salita ng Diyos. Hanggang kailan o gaano katagal ipinangaral po ni Noe ang mga salita ng Diyos? Hanggang sa matapos ang daong. Hanggang matapos niya ang kanyang sinimulan. Akay ng pananampalataya, kaya niya nagawa ito. Sa mga tunay na sumasampalataya kasi, natatapos nila ang kanilang sinimulan. Tinatapos nila ang kanilang takbuhin. Ano po ang katunayan na namuhay si Noe sa panahong ang tao sa lupa ay napakasama? Ilan lamang ang tumugon sa babala ni Yahuwah, mga kapatid. Isang sambahayan lamang. Tanging ang sambahayan lamang ni Noe ang tumugon sa babala ni Yahuwah. 8 tao lamang ang naligtas sa bahang gunaw. Bakit dapat tayong magtaglay ng pananampalatayang tulad ng kay Noe? Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sana po, nasaan man kayong panig ng mundo, ay payapa, taimtim, at masusi ninyong sinusundan ang pag-aaral natin na totoong napakahalaga. Natutunan po natin na kailangan po ang matibay na pananampalataya upang makalugod tayo sa ating Yahuwah Aba, sapagkat yan po ang nais nating magawa. Mabigyan nating kaluguran ang ating Yahuwah Aba. At si Noe po ay isang halimbawa ng isang tao na nakapagbigay ng kaluguran sapagkat siya po ay may matibay na pananampalataya. Kaya nang iniutos sa kanya na gumawa ng daong, ginawa po niya at ipinangaral niya ang mga salita ng Diyos. Ngayon po, bakit po tayo dapat magkaroon ng pananampalatayang kagaya ni Noe? Ito po ang sagot sa Mateo 24:37 hanggang 39. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom, at nag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha, at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Bakit po tayo dapat magkaroon ng pananampalatayang kagaya ni Noe? Ang sabi po sa talata, sa pagbabalik po ng anak ng tao. Sino po ba yung anak ng tao? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua. Ang sabi po, magiging katulad ng nangyari nung panahon ni Noe. Bakit po magiging katulad? Sapagkat noong pong panahon ni Noe, ang mga tao ay ang ginagawa? Kumakain at umiinom. Nag-aasawa at pinag-aasawa. Ganon din po mangyayari pagdating ng anak ng tao. Anong ibig po sabihin? Yung mga tao, ang interest nila, yun lang ang kanilang ginagawa. Hindi nila inaalam kung ano ang nais ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahushua HaMashiach. Kaya yung pong mga tao sa panahon ni Noe, ano ang hindi nila napaghandaan? Yung pong pagdating ng bagyo.
yung pagdating ng bahang gunaw. Hindi sila naniwala na lilipulin ng Diyos ang buong nilalang. At hindi sila maliligtas kung hindi sila papasok sa daong. Kaya si Noe, nangangaral po siya sapagkat bagamat hinukuman ng Diyos ang mga tao, siya'y nagbibigay ng chance sa mga tao na magbalik loob. Kapag ka sila'y nagbalik loob, ay maliligtas sila pag sumama sila kay Noe doon sa daong. Siguro kung may mga tumugon na marami, siguro yung daong magiging mas malaki kaysa doon sa pinagawa kay Noe. Ngunit wala pong ibang tumugon. Ang sabi po, ganon ang mangyayari pagdating ng ating Panginoong Yahusya. Ano pong ibig sabihin? Yung pong mga tao hindi magiging handa. Pagdating ng ating Panginoong Yahusya, nahuhukuman na niya ang mga tao, wala na po silang chance na magbagong buhay. Ngayon tayo po na nasa assembly, nais natin maging handa tayo. Kaya pinaghahandaan nga natin, sana masalubong natin ang ating Yahuwah Aba sa himpapawid, sa harpatso. Ibig po sabihin, ayaw na nating abutan ng tribulation. Kaya paano po tayo makapaghahanda para sa pagbabalik ni Yahusya upang makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan? Ang sagot po ay sa Juan 3:16-18. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Paano po tayo makapaghahanda para sa pagbabalik ni Yahusya upang makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan? Dapat po tayong maniwala kay Yahusya bilang ang bugtong na anak ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng maniwala sa kanyang pangalan? Maniwala sa kanyang karapatan na magligtas. Alam niyo po, ang pangalan ng ating Panginoong Yahusya, yung pangalang Yahusya, ang ibig po sabihin, si Yahuwah ay nagliligtas. Sapagkat yung Yahusya po, contraction ng dalawang words. Yahuwah, Yahshua. Ibig sabihin, si Yahuwah ay nagliligtas. Siya po ay nagliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahusya. Doon sa paghahandog ng buhay ng Panginoong Yahusya para sa atin. Sa madaling salita, ang tao po ay maliligtas kapag naniwala na si Yahusya ang anak ng Diyos. Siya ay namatay, nalibing, at nabuhay na mag-uli upang bayaran ang ating mga kasalanan. Ang mga naniniwala po ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat po tayong maniwala dito. Sampalatayanan natin ang ating Panginoong Yahusya, hindi ang sinumang nagsasabi na sila ay sinugo ng Diyos. Ang ating Yahusya HaMashiach lamang, ang siya ang tanging daan patungo sa Ama. Ano ang dapat pagsikapan ng mga may pananampalataya sa ating Panginoong Yahusya? Ito po ang sagot sa Lucas 6:47-49. Ipapakita ko sa inyo kung ano
ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at ginagawa ang mga ito. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humuhukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon, ngunit hindi ito natinag sapagkat mahusay ang pagkakatayo nito. Subalit ang nakikinig at hindi ginagawa ang mga ito ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Nang ito'y hampasin ng ilog, ay kaagad na nagiba at malaki ang pagkasira ng bahay na iyon. Ano po ang dapat pagsikapan ng mga taong may pananampalataya sa ating Panginoong Yahusya? Dapat po silang makinig at sumunod sa kanyang mga salita. Kaya tayo po, nakikinig po tayo. 3 times a week, meron tayong Bible studies. Yearning for Yahusha, Logos, Bible History Project. Tapos, Biyernes at Sabado, meron tayong pagsamba. Tapos, meron pa tayong Bible Literacy Project. Kaya, nakikinig tayo at sumusunod tayo sa mga salita ng Diyos. Saan po ihahalin tulad yung mga tao na nakikinig at sumusunod? Ihahalin tulad po sila sa taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Kapag ka po hinampas ng baha, bagyo ang bahay na iyon, hindi mabubuwal sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Sino po ang bato na itinuturo ng banal na kasulatan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yahusya. Paano po tayo makapagtatayo kay Yahusya? Sa pamamagitan po ng paggawa ng lahat ng bagay na iniaalay sa Kanya. Susunod tayo sa Kanya. Gagawa tayo ng mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoong Yahusya. At sa pagpapalalim ng ating relasyon sa Kanya. Kailangan po ng oras upang bumuo ng isang relasyon. Kaya sa mga napapag-aralan natin, sabi natin, araw-araw, inaanyayahan natin ang ating Panginoong Yahusya. Sumalo sa atin. Ang sabi nga niya, kakatok ko sa mga pintuan ninyo. Yung mga magbubukas, sasalo akong kasama ninyo. Ibig sabihin, makikipag-usap siya sa atin. Kaya kung wala pong relasyong iyon, hindi tayo makakapagtayo sa isang matibay na pundasyon. Kaya kailangan natin yung matibay na relasyon sa ating Panginoong Yahusya. Kaya ang ating Panginoong Yahusya po ang dapat maging sentro sa ating buhay. Paano po natin mapapalalim ang ating relasyon sa ating Panginoong Yahusya? Ito po ang sagot sa Kolosas 2:6-7. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Yahusya na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Paano po natin mapapalalim ang ating relasyon sa ating Panginoong Yahusya? Sa pamamagitan po ng pagpapalalim ng ating mga ugat sa Kanya. Sa pamamagitan po ng pagpapalalim ng ating mga ugat sa ating Panginoong Yahusya, magagawa nating itayo ang ating buhay sa Kanya. Si Noe po nagtayo ng arko. Saan po pinatibay ni Noe ang kanyang pananampalataya, yung kanyang ugat sa niya
pinalago na pababa sa ating Panginoong Yahuwah Aba. Alam niyo po ba kung gaano kalaki, kung gaano kahaba yung daong ng Panginoon na pinagawa sa kanya? 450 feet. Alam niyo po ba yung size ng football field? Kung nanood kayo ng Super Bowl, 300 feet. Kaya yung pong daong o yung arko ay isa't kalahati ng football field. Malaki po ba o maliit? Malaki. Kaya kung iisipin natin, gaano karaming puno ang kailangang itumba upang magawa yung daong o yung arko. Napakarami. Ano po yung mga tools na ginamit nila Noe doon sa panahon nila? Yung mga palakol, may nagari na sila, pero wala silang chainsaw. Kaya hindi po puro manual lahat. Tapos siguro yung mga lagari nila, hindi kasing husay ng mga lagari ngayon. Kaya ibig sabihin po noon, talagang muscle power ang ginagamit nila. Kaya masasabi natin, si Noe lumakad sa Panginoon, nagkaroon siya ng matibay na kaugnayan. Bakit? Sapagkat kailangan nila. Ilan po ba silang gumagawa doon sa arko? Siya at saka yung 3 anak niya. Wala pong, bagamat nangaral siya, wala pong nakinig. Wala pong sumama. Sana nagkaroon sila ng katulong. Ngunit wala. Kaya araw-araw siguro, lumalapit sila Noah, tsaka yung kanyang mga anak, si Ham, Shem at Japhet, dumadalangin, Yahuwah Aba, palakasin mo pa kami upang magamit namin sa pagbuo ng arko. Lumalakad sila. At si Noah naman, ituro sa kanya kung ano ang dapat niyang ituro doon sa mga tao upang magkaroon sila ng pagkakataon na maligtas. Tayo po, ganun din ang ginagawa natin. Tinutupad natin. Yung mga itinuturo sa atin, nakikinig tayo, sumusunod tayo sa ating Panginoong Yahushua at sa ating Yahuwah Aba. Kailan po magkakaroon ng pagkakataon ng ating mga ugat na lumago pababa sa Kanya, sa ating Panginoong Yahushua? Sa panahon po ng pagkabalisa at paghihirap, sa pamamagitan po ng paghanap kay Yahushua sa panahon ng kapighatian, nagkakaroon tayo ng malalim na ugat sa Kanya. At hindi lamang po yun, makikita ninyo, dito sa talata ang sabi, sumasagana sa pasasalamat. Tayo po, kailangan, binibilang natin yung ating mga pagpapala. Count our blessings. Ika nga, maging mapagpasalamat tayo. Araw-araw, naligtas ka sa araw na ito, nagpapasalamat ka. Salamat po, Panginoon Diyos. Iniligtas mo ako, Panginoong Yahushua. Kahit hindi ka naman halimbawa na-promote sa trabaho. So sasabihin ng iba, ano ba ipagpapasalamat namin? Aba, iniligtas ka, magpasalamat ka. Tayo, sumagana tayo sa pasasalamat. Maraming mga pagkakataon na iniligtas tayo sa mga panganib, sa mga aksidente na kayang-kayang pumatay sa atin. Ngunit iniligtas tayo. Siguro, dapat nating isipin, halimbawa, naligtas tayo sa isang kakilakilabot na aksidente, isipin natin, araw-araw ng buhay pagkatapos noon, yun ay regalo na ng Diyos sa atin. Sapagkat ibinigay niya ang ating buhay. Kaya araw-araw, nagdiriwang tayo, inaalala natin yung mga kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Ganun tayo.
Ganun natin mapapalalim yung ating kaugnayan sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach. E ano pong gagawin ni Yahushua? Kapag malalim nating inilagak ang ating mga sarili sa Kanya, huling talata na ating babasahin, Efeso 3:17 hanggang 19. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y naguugat at tumitibay sa pag-ibig. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas, at lalim. At upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ano po ang gagawin ng ating Panginoong Yahushua kapag malalim nating ilagak ang ating mga sarili sa Kanya? Gagawin ni Kristo ang Kanyang tahanan sa ating mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Maninirahan siya sa atin. Kaya ano po ang mararanasan natin? Ang pag-ibig ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Madadama natin kung gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang kanyang pag-ibig para sa atin. Gaya na nabanggit ko, kailangan araw-araw binibilang natin ang mga biyayang tinatanggap natin buhat sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach. Nagpapasalamat tayo buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buo nating lakas. Mahal na mahal natin sila. Kaya ganun ang dapat nating gawin araw-araw. Kaya napakapalad po natin, mga mahal na kapatid, sapagkat nakilala natin ang ating Yahuwah Aba at ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. At tuwing mga pagsamba, napapag-aralan natin ang mga aral na kamukha nito. Matularan natin yung mga tao ng Diyos, katulad ni Noe, na puspos ng tibay sa pananampalataya. Kaya ganun din po ang dapat na masumpungan sa atin. Mapuspos tayo ng pananampalataya, pag-ibig sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Yahuwah Aba, banal at makapangyarihang ka po sa lahat. Magalang pong lumalapit ang iyong hamak ng mga alipin. Nag-aalay po kami ng marami naming pagpapasalamat sapagkat napakabuti mo sa amin. Kinukup mo kami sa araw-araw ng aming buhay. Ipinadadama mo ang iyong paglingap sa iyong mga lingkod. Ang iyong dakila at banal na pag-ibig. Ang katunayan, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang mamatay para sa amin. Sino-sino po kami o dakila naming Diyos? Kami po ay alabok lamang sa lupa. Puspos kami ng pagkakasala at pagkukulang. Gayunman, dahil sa kamatayan ng iyong bugtong na anak, kami inampun mong iyong mga anak na lalaki at mga anak na babae. At araw-araw ng aming buhay, nadarama ka namin sa aming mga puso. Ganun sanang lagi mong gagawin sa amin o dakila naming Aba, upang kami makasunod sa iyo. Makasunod kami sa iyong bugtong na anak, upang anumang oras na bababa siya mula sa langit, kami po na tinawag mo sa assembly, maging handa kaming sumalubong sa kanya sa himpapawid, upang makasama mo at ng iyong bugtong na anak habang buhay. O dakila naming Yahuwah Aba, habang kami naglalakbay sa magulo at mapanganib na sanlibutan ito,
Pakisugo mo po ang iyong Santong Espiritu upang gabayan kami, upang bantayan kami. Huwag na kaming mahiwalay sa iyo, kundi kaming lahat na tinawag mo, makatapos kami ng aming mga takbuhin. Pagalingin mo po, o aming Ama, ang lahat ng iyong anak na may mabibigat na karamdaman. Ibalik mo ang lakas ng iyong mga lingkod. Opo, wala kaming kaya sa ganang sa aming mga sarili. Lumalapit kami sa iyo. Opo, may mga manggagamot, gayon man alam namin ikaw ang tunay na nagpapagaling sapagkat hawak mo po ang aming buhay at ang aming lakas. O dakilang Panginoong Yahusya, luklukan ka po ng awa at ng biyaya ang amin pong tanging tagapamagitan sa Ama. O dakila naming Panginoong Yahusya, itulot mo pong mapalalim namin ang aming mga ugat sa iyo. Sundin namin ang magagandang halimbawang iniwan mo sa iyong mga lingkod. Maging katulad mo kami sa aming pananampalataya sa pamumuhay ng may kabanalan upang kami po'y maging karapat-dapat makasalubong sa iyo sa araw na bababa ka na mula sa langit upang makita ka namin, mayakap ka namin, o dakilang Panginoong Yahusya, upang pasalamatan ka namin buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buo naming lakas. O dakila naming Aba, sumasampalataya po kami, nadinig mo ang aming makaraingan. At maraming salamat, o dakila naming Diyos, nadama namin, nakapiling ka namin sa gabing ito. Ang lahat po'y magalang naming pinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Hindi mo'y asyaran, si Yahuwah ay ang halari, si Yahuwah lamang, buong puso kaliwa, paglapas mo siyang makamali. Ang walang malyo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach at ang laging paggabay ng banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. At mga kapatid, konting paalala lang po. First of all, yung ating pong reading assignment for the month of February is to read the book of Isaiah. Tapos sa susunod po na linggo, meron po tayong BLP live class ukol po sa aklat ng Isaiah. At next week po sa March 6 and 7 ay isasagawa po natin yung ating children's ministry. At malapit na rin po ang ating Lord's Supper. Ito po ay for April the 1st, 2026, 7 p.m. Pacific Standard Time. Ito po ay weekday, kaya dapat natin itong paghandaan. Kung tayo po ay dadalo para makatanggap ng personal, sabihin niyo po sa amin so that we can give you the address of the exact venue. Again, Wednesday po, April the 1st, 2026. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Aba and Yahushua HaMashiach bless all of us. O halina't kay Yahusha'y sumunod, at kami na magkalinga ng Ama. Tuparin ang utos niya, tayo'y magpakatatag, at sa panig natin ang Amang Banal.